Umawit ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo naway sumenyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nasa Huwebes tayo ng ika-12 na linggo sa kalimang panahon, at ngayon ay 27 ng Hunyo, ating gunitain si San Cirilo ng Alexandria. Siya yung nagdepensa sa pagiging ina ng mahal na Birhen Maria bilang Theotokos noong konsilyo ng Nicea noong taon 431. Sama natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayong narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon naman nakiisa sa atin sa pagitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Sama rin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo higit na sa Israel at sa Ukraine. Mga kapatid, ipinapahayag sa pang-aklat ng mga hari na ang pagkasala ng hari ay siyang dahilan na itinapon at binihag ang mga Israelita o ang mahinirang na bayan ng Diyos sa Babylonia. Sa ating Ebanghelyo ni San Mateo, tinuturuan tayo ng ating Panginoon na ating gawin ang kalooban ng Diyos upang tayo ay kagaya ng isang matalino na tao na nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Tayo sa ating buhay, pananalig at panampalataya sa Diyos ay tinuturuan tayo na magiging matuwid at gumawa ayon sa kalooban ng Diyos. Ngunit dahil sa ating kahinaan at karupukan tayo nagkasala. Lumulag po tayo sa maing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sino kong pagpagaling sa mga nagsisisi? Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami naway magkaroon ng pitagan at pagmamahal para aming magawang sambahin ang ngalan mo. Sapagkat sa mga pinatatag sa iyong pag-ibig, ikaw ay walang pinababayaang masadlak sa ligalig. Iniluhog namin ito sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Si Joaquin ay 18 taon nang maghari sa Jerusalem, at ito'y tumagal ng 3 buwan. Ang kanyang ina ay si Nabustan na anak ni Elnatan ng Jerusalem. Si Joaquin ay hindi naging kalugod-lugod sa Panginoon, pagkat tinularan niya ang kasamaan ng kanyang ama. Nang panahong iyon, ang Jerusalem ay kinubkob ng mga kawal ni Haring Nabucodonosor.
Samantalang ang mga kawal ng Babilonya ay nakapaligid sa lungsod, dumating ang Haring Nabucodonosor. Nang magkagayon, sumuko sa kanya si Haring Joaquin, pati ang ina nito, mga katulong, mga pinuno, at lahat ng tauhan sa palasyo. Binihag sila ni Nabucodonosor noong 8 taon ng kanyang paghahari. Sinamsampan niyang lahat ang kayamanan sa palasyo at sa templo. At tulad ng ipinagpauna ng Panginoon, ipinagawa ni Solomon sa templo. Tinangay niya ang lahat ng mga taga-Jerusalem, ang mga pinuno, mga kawal, mga dalubhasa at mga panday. Lahat-lahat ay umabot ng 10,000. Wala silang itinira liban sa pinakamahihirap. Tinangay nga niya sa Babilonya si Joaquin, ang ina nito, mga asawa, mga pinuno, at lahat ng pangunahing mamamayan sa Jerusalem. Tinangay rin niya ang may 70,000 kawal at ang 1,000 dalubhasa at mga panday na pawang matitipuno at angkop maging mandirigma. Si Natanias ang ipinalit ni Nabucodonosor kay Joaquin bilang hari ng Huda at pinalitan niya ng Sedekias ang pangalan nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dahil sa ngalan mo poon, iligtas mo kami ngayon. Dahil sa ngalan mo poon, iligtas mo kami ngayon. Panginoong Diyos, pinasok ng hentil ang lupang pangako, kaya't iyong masdan. Winasak ang lungsod, ang banal mong templo ay nilapastangan. Ang mga katawan ng lingkod mo'y ginawang pagkain niyong mga ibon. Ang kanilang laman sa mga halimaw ay ipinalamon. Dahil sa ngalan mo poon, iligtas mo kami ngayon. Dugo ng bayan mo'y ibinubo nila sa buong palibot nitong Jerusalem. Animo ay tubig sa dami ng patay ay walang naglilibing. Ang kalapit bansang dooy nakasaksi, hindi mapigilan yaong pagtatawa. Lahat sa palibot ay humahalakhak sa gayong nakita. Iyang galit sa amin o poon, hanggang kailan ba kaya matatapos? Di na ba titigil ang pagkagalit mong sa amin tutupok? Dahil sa ngalan mo poon, iligtas mo kami ngayon. Huwag mong parusahan kaming mga anak sa pagkakasala ng aming magulang. Ikaw ay mahabag sa mga lingkod mong pag-asay pumanaw. Dahil sa ngalan mo poon, iligtas mo kami ngayon. Mahabag ka sana, kami ay tulungan, Panginoong Diyos na tagapagligtas. Dahil sa ngalan mo, kaming nagkasalay patawaring ganap. At ang pagpupuri sa iyo ng madlay, hindi maglilikat. Dahil sa ngalan mo poon, iligtas mo kami ngayon. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Ang sa akin nagmamahal, tutupad sa aking aral, ama't ako'y mananahan. Alleluia,
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Pagdating ng huling araw, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, nangaral po kami at nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga pabalaghan sa iyong pangalan. At sasabihin ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nakilala. Lumayo kayo sa akin, mga mapaggawa ng masama. Kahit ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Umulan ng malakas, bumaha, at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon. Ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo sa ibabaw ng bato. Ang bawat nakinig sa aking mga salita at hindi nagsasagawa nito ay matutulad sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha, at binayo ng malakas na hangin ang bahay. Bumagsak ang bahay na iyon sa lubusang nawasak. Nang masabi na ni Jesus ang mga pananalitang ito, ang mga tao ay namangha, sapagkat nagturo siya na parang isang may kapangyarihan at hindi tulad ng mga iskriba. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Isus nasa reino. Nasa Huwebes tayo na ika-12 na linggo sa kanilang panahon ng pangalawang taon ng ating pagdiriwang. Ang ating pong paksa ay ang matuwid na gawa. Right action. Sa salitang Hebreo, dahil ang mga unang pagbasa natin, iba pa, ang matuwid na gawa ay tula na tuna. Nasulat naman sa Koinoko na Grigo sapagkat ang ating Ebanghelyo at ang iba pang nakasulat sa Bagong Tipan na nakasulat sa Koinoko na Grigo sa original, ito ay sustri rase. Nasali naman sa Latin, actio justa, ang matuwid na aksyon o gawa. Ano ba ang matuwid na aksyon o gawa? Sa ating Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 7, verso 21, sinasabi ng ating Panginoon na ang matuwid na gawa ay yung gumagawa na ayon sa kalooban ng Diyos na Ama. Na ibig sabihin, ang ating gawain ay ayon sa kalooban ng Diyos. Pangalawa, sa versikulo 24, Kapitulo 7 ngayon sa Ebanghelyo ni San Mateo, na ang gumagawa ng mabuti at ayon sa kalooban ng Diyos ay isang matalino na tao na parang nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato na kahit bagyo, hangin o baha ay hindi matitinag at hindi mawasak sapagkat maganda ang pundasyon sa ibabaw ng bato. Ito yung tinatawag na ang paggawa ng matuwid. Ang hindi gumawa ng matuwid ay magkaroon ng parusa ng Diyos. Kaya po ating napakinggan sa ating unang pagbasa
sa pang-aklat ng mga hari, Kapitulo 24, verso 8 hanggang 17, itong si Joaquin, batang-bata pa, mapusok, ay gumagawa ng lahat ng mga gawain na hindi dapat gawin ng isang pinuno o ng isang hari. Dahil tinulad niya ang pagkakasala ng kanyang mga ama na naging hari din. At dahil dito, pinihag siya kasama ng buong pamilya niya. Yung kanyang mga nasasakupan ng mga prinsipe, mga tao, mga kawal niya, mga pinuno niya at iba pa. Dahil sa kasalanan na kanyang nagawa na hindi siya tumatalima sa kalooban ng Diyos. Sapagkat ang pagdalima sa kalooban ng Diyos ay ang pagkinig sa salita ng Diyos na noon ay tinuturo ng unang propita na si Moises at sinunod ng iba't iba pang mga propita at itinuro din ng ating Panginoong Hesus. Kaya sinasabi sa ating Salmos 38 ngayon na nag-antay ng ang bayan ng katuparan ng pangako ng Diyos sapagkat naghihirap na sila. Kaya dumulog ang salmista, dahil sa ngalan mo poon, iligtas kami ngayon. Ang hiningi na kaligtasan ay ang kaligtasan na sila ay magkaroon ng buhay na malaya dahil sila'y dinala doon sa Babylonia. Ang Babylonia, sa ngayon po, ito po yung bayan ng Iraq at mga karatig na bayan. Malaking empire sa kunan ni Haring Nebuchadnezzar na kung saan silang lahat ay binihag dahil sa hindi pagtalima sa kalooban ng Diyos. Kaya ano po ang ating gawin? Una, makinig tayo sa salita ng Diyos. Saan po nagmumula ang salita ng Diyos sa ating panahon ngayon? Ang salita ng Diyos ay nababasa o laging binabasa dito sa panahon ng misa sa tinatawag nating mga salita ng Diyos na mula po yan sa Biblia. At kung kayo'y may Biblia, mabasa ninyo ang salita ng Diyos doon sa libro mismo na banal o Biblia. At yung salita ng Diyos, ito yung mga turo na dapat magbigay sa atin ng pangaral na kailangan tayong gumawa ng mabuti, na ang lahat ng ating mga napakinggan na mensahe na mula sa Diyos ay dapat nating isabuhay. Sapagkat kung tayo'y namumuhay lang ayon sa ating gusto, o kaya namumuhay lang dahil akala natin ito ay totoo, ito ay ginagawa ng iba, hindi po yan ang tama. Ang tama ay ang pinakabatayan, ang salita ng Diyos, kung anong nasusulat sa Biblia, kung anong tinuturo dito sa simbahan, kung anong tinuturo sa mga taong may kaalaman tungkol sa salita ng Diyos. Ito ang dapat nating isabuhay. At huwag nating iwalang bahala ang lahat ng mga pagtuturong ito, sapagkat ito ay maghatid sa atin ng kaparusahan. Ang kaparusahan na nangyari kay Haring Joaquin ay isang turo sana upang huwag na tayong tumulad sa ibang tao na nagpabaya at hindi naging seryoso sa pagsabuhay sinuturo ng Panginoon sa mga salita na nakasaad doon sa Biblia. Yun pong gustong mabuhay ayon sa kalooban ng Diyos, pumalakpak ng mas malakas pa upang tayo ay mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos at hindi tayo padalos-dalos lang sa ating buhay. Kasi kung minsan, nakikinig kayo kung anong mga nakapost doon sa iba't ibang social media sa pamagitan ng inyong cellphone o kaya sa computer, mayroon kayong mga apps na nandoon, akala ninyo na masaya kayo, akala ninyo totoo yon. Hindi po. Kailangan ang batayan ng ating ginagawa at desisyon sa paggawa ay ang Biblia, ang salita ng Diyos. Napakahalaga sa ating panahon ngayon na tayo ay gagawa ng ayon sa kalooban ng Diyos. Dahil marami na pong mga tao na nagpabaya na
at kung ano-ano na lang ang ginagawa at ang akala nila ito ay totoo. Magulo na ang mundo. Kasama na ang parte ng Pilipinas na tinatawag nating West Philippine Sea. Gusto ba natin na lalo pang magulo ang buhay natin? Babalik tayo sa Diyos. Magbago tayo. Ibatay natin ang lahat ng ating aksyon sa Kanyang salita at tumatalima tayo sa kalooban ng Diyos. Yun ang makapagligtas sa atin. Hindi kung sino mang politiko, kung sino mang mga namumuno, kung sino mang mga tao dito sa mundo. Diyos lang ang tunay na makapagligtas sa atin. Kaya makinig tayo sa Kanyang salita. Isabuhay natin ang salita ng Diyos. At ang ating buhay ay magkaroon ng kaganapan, buhay na ganap at ikasiyasya. Sapagkat sa salita ng Diyos, tayo ay may kaligtasan. Sapagkat hindi tayo pababayaan ng Diyos. Dahil mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, may pananalig tayong kumakapit sa Ebanghelyo na nagkikayat sa ating itatag ang espiritual na tahanan sa kalooban ng Diyos. Manalangin tayo ngayon sa Ama. Panginoon, patatagin mo kami sa iyong salita. Panginoon, patatagin mo kami sa iyong salita. Ang mga pinuno at miyembro ng simbahan, naway mamuhay sa espiritu ng Ebanghelyo at laging hanapin ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng tapat at mababang loob na paglilingkod. Manalangin tayo. Panginoon, patatagin mo kami sa iyong salita. Ang mga mag-asawa, naway matagpuan ang kaligayahan sa pamamagitan ng kanilang katapatan sa isa't isa at sa mabuting halimbawa na kanilang ipinakikita sa kanilang mga anak. Manalangin tayo. Panginoon, patatagin mo kami sa iyong salita. Ang mga kabataang lumalaki sa magulo at nakalilitong daigdig, naway makatagpo ng kahulugan sa kanilang mga buhay at matulungan silang malagpasan ang anumang kabiguan. Manalangin tayo. Panginoon, patatagin mo kami sa iyong salita. Ang mga may sakit na nagdurusa sa masamang pangangatawan, naway makaranas ng mapagmahal na kabutihan, mapagkalingang presensya, at mapagpagaling na kapayapaan ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, patatagin mo kami sa iyong salita. Sa mga taong nauna nang lumisan sa mundong ito, naway igawad ang walang hanggang kapahingahan at walang katapusang liwanag. Manalangin tayo. Panginoon, patatagin mo kami sa iyong salita. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Panginoong Diyos, ukitin mo ang iyong mga salita at ang mga utos sa aming mga puso at akayin mo kami sa daan ng pag-ibig at kapayapaan. Hingin namin ito sa magitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo.
Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming paghahain ng papuri sa iyong kabutihan sa amin. Sa dulot nawa nitong kadalisayan, kami naway makapag-alay ng iyong kinalulugdan sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo Itaas sa rin. Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin kapangitunay marapat ni kay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming mahayag. Kaya nito'y wala mang anumang may daragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin, nakikinabang ay kami ring pinakahirapan sa pangitan ng iyong anak namin na mahal. Kaya isa namang helsi si awit ng papuri sinumpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Usana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Usana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaismitan ng Espiritu ng banal, makalob na ito pang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtisang ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayun naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. At inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisa ang mga apostol ni San Juan Bautista, ni San Cirilo ng Alexandria, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz ni Manila, ni San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri si karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Amen.
sa tagubilin ng mga nagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintol sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at tayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon siyang kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa inyo. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o limang minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o limang minister. Sumunod po tayo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakinabang sa katawan at tugo ng anak, ay sumasamo sa iyong habag upang ang aming taimtim na ginanap ay maging pagtanggap namin sa tiyak mong pagliligtas sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa tahanan ng ating pong Isus Nazareno. Kay narito, kay naugnay sa iba't ibang social media platform at nakuspusting sa iba't ibang paraan, naway ang inyong panalangin ay dinggin ng pong Isus Nazareno. Salamat po sa lahat ng bigay ng tulong sa Quiapo Church, sa pagmakatulong ng Quiapo Church, sa kapwa nating mga mahirap at ang ilangan. Salamat po sa inyong tulong, pagpalain ka rin po ng Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon, pagpalain kayo lagi ng pong Isus Nazareno. Palakpakan po natin lahat ng mga naglilingkod, lahat ng narito, lahat ng naugnay sa atin at nagbigay ng tulong. Naway,
magbiyaya ang Diyos sa inyo, siksik, liglig, at nag-uumapaw. Tumalima sa kalooban ng Diyos ay ang pagkinig ng kanyang salita at pagsabuhay nito upang tayo ay gumawa ng matuwid. Ngayon na po ang pagbasbas. Mangyari po lamang itaas bagya ang mga bagay na pasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Isus Nazareno. Inihag mo sila ng cross ang walang malo na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mong kalingan ng kanan nagsusumamo sa makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan mo itang naloob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga imahen, dasal at mga bagay-bagay. Basbasan ang may makaramdaman. Sa pangitan ng benisyon ito na maalala ng pangako sa binyag na ikaw ay ibigin at paglingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo, Amen. may kang taglay ang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng pong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ating pong Isus. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.